Kahapon po ay napanood natin kung paano nagagawang matinis ang mababang boses. Ngayon naman, sa ikalawang bahagi ng ating New Me docuserye ay ang mga ginagawa sa katawan para ma-achieve ang transformation na inaasam. Pero paalala, dapat laging kumonsulta sa eksperto. Narito ang aking kwentong dapat alam mo. Para sa ilang kabilang sa LGBTQI+ community, bukod sa pagiging tanggap ng lipunan, dapat din daw ay naaayon ang pangangatawan. Kaya 19 anyos na si Jay, nakailang operasyon na raw para magmukhang babae. I'm Jay and I identify as a transgender woman. Nalaman lang daw ng magulang ni Jay na siya'y trans woman nang madiskubre ang mga iniinom niyang gamot. Noong una, hindi nila ako tanggap, but eventually, nung tumagal, naging okay naman din sa kanila. For me, hindi naman kuyang. Since na ako na 17 ako nag-start, kasi mas gusto ko, mas bata ako nag-start. Mas makuha ko talaga yung full effect. Ang gender-affirming hormonal therapy ay proseso kung saan binabago ang pisikal na pangangatawan sa pamamagitan ng pagtuturok o pag-inom ng steroid hormone para magtugma sa piniling gender identity o pagkakakilanlan. Lumaki ang breast ko and then naging hubog babae yung katawan ko. Hindi ako nagdadamit na babae talaga noon. Ang dami kong damit na pang lalaki talaga. It was really hard for me kasi parang hindi ko kasi feel na pasok ako sa beauty standard ng trans communities. Sa loob ng 2 taon, 2 beses sa isang linggo kung magpaturok si Jay ng steroid hormone. Ayon sa obstetrician gynecologist na si Dr. Ivy Embuscado, may epekto ang steroid hormone sa pagbabago ng pisikal na pangangatawan ng isang tao. If we give this to male, mas magkakaroon sila ng thickening of hair, tapos clearing of skin, tapos yung deposition ng muscle mass, mas mag-widen yung hips nila, lalaki yung kanilang breast, ninipis yung mga balbon nila. Ang lugar ni Jay malayo umano sa ospital. Originally kasi from Surigao del Norte. So doon sa amin, mahina ang internet, wala kaming alam about endocrinologists, mga doktor. Pero nagre-research naman po ako kung ano yung mga gamot na dapat ititake ko. Kaya ang kaibigan niya kumukuha ng kursong medical technology ang nagtuturok umano sa kanya ng steroid hormone. IM, so intramuscular siya. It's either here sa balikat mo or dito sa legs, sa bandang may muscles. We don't have strict guidelines pa. If they're taking it, if it's oral, pwede naman they can take it, but they have to monitor yung dose. For injectable, it should be a doctor. For our case, FDA indication lamang is to give it sa mga menopausal patients. Bad effect na nangyayari sa akin, sa katawan ko. Bigla akong nagkaka-mood swings, tapos masakit sa ulo, tapos pag kinaumagahan, nasusuka at nahihilo. Para na siyang maintenance mo. Kasi pag nag-stop, babalik yung testosterone level mo. It's a continuous treatment. Kasi nga, you're parang reversing the natural hormone in your body. Maging zombie ang Kaya naman sa mga gustong maging itsurang babae ang pangangatawan, posibleng makaranas ng epekto sa pag-inom o pagturok ng steroid hormone. Problem din kasi with if you give it to transgender, they could have infertility because they also take anti-androgen, anti-testosterone. Long-term effects nito, cardiovascular, it could affect their heart. Pwede siyang mag-lead into depression kapag hindi na alalayan. Kasalukuyan ding nagpapakitid ng balikat at nagpapaliit ng braso si Jay. Sa kabuuan, gumagastos si Jay ng 10,000 to 13,000 pesos kada session sa kagustuhang maging babae ang pangangatawan. Hindi basta-basta ang pagtanggap sa pagpapalit ng pagkakakilanlan, lalo na't ang desisyon na baguhin ang pisikal na pangangatawan. Siguraduhin ligtas ang pagdadaan ng proseso para higit na masulit ang inaasam na pagbabago.